malaking kambal sa salamin. Noong unang panahon, may isang alamat na nagmula sa isang maliit na bayan sa Ilocos tungkol sa isang mahiwagang salamin na may kakayahang magpakita ng kambal. Isang dobleng anyo ng sino mang tumingin dito. Hindi ito isang ordinaryong refleksyon. Ang kambal sa salamin ay itinuturing na isang masamang anyo ng iyong sarili. Isang masama, baluktot na kaluluwa na naghihintay ng tamang pagkakataon upang palitan ka sa tunay na mundo. Tinawag ito ng mga matatanda bilang kambal sa salamin, isang alamat na nagpapalaganap ng takot sa mga kabataan at matatanda. Sa loob ng maraming panahon, ang alamat ay nananatili lamang bilang isang kwento ng babala na ikinukwento ng mga matatanda. Ngunit may ilang mga kabataan na hindi nakatiis at naglaro ng salamin upang patunayan na hindi totoo ang kwento. Isa sa kanila ay si Elena, isang dalagita na hindi naniniwala sa mga pamahiin at gustong subukan ng katotohanan sa likod ng alamat ng kambal sa salamin. Si Elena ay isang masayahing dalaga, palaging puno ng sigla at tapang. Kasama niya ang kanyang pinakamatatalik na kaibigan na sina Rina, Paulo at Marco, at napagpasahan nilang subukan ng alamat ng kambal sa salamin. Nakatira si Elena sa isang lumang bahay na minanapan ng kanyang pamilya mula pa noong panahon ng Kastila. Sa loob ng bahay na yun ay may isang antikong salamin, malaking malaki, na nasa loob ng kanyang lumang silid pahingahan. Ano kaya kung totoo yung alamat? Tanong ni Rina habang tumitingin sa lumang salamin. Kalokohan. Kwento lang yun ng mga matatanda para takutin tayo. Sagot naman ni Elena. Sabik na patunayan na walang katotohanan ng alamat. Walang masama sa pagtitig sa salamin. Sabi niya. Ngunit, may kakaibang lamig na bumabalot sa kanila nang magsimula silang maglaro ng salamin. Nakatayo sila sa harap ng malaking salamin at sa unay walang kakaiba. Nakita nila ang kanilang mga sarili, nakangiti at nagkakatuwaan. Pero, sa paglipas ng mga minuto, tila may kakaibang nangyayari. Ang hangin ay tila lumalamig ng husto at ang paligid nila ay nagiging mas tahimik. Ang mga aninong nakikita sa gilid ng salamin ay tila gumagalaw nang hindi kasabay ng kanilang mga galaw. Habang tumatagal ang kanilang paglalaro, napansin ni Elena na may kakaibang nangyayari sa kanyang refleksyon. Sa unang tingin, kapareho pa rin ito ng kanyang itsura. Ngunit, nang tumitik siya ng mas matagal, napansin niyang ang kambal sa salamin ay hindi sumusunod sa kanyang mga galaw. Habang siya'y ngumingiti, hindi ngumiti ang refleksyon at sa halip, ang refleksyon ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Isang ngiting puno ng puot at galit. Guys, parang may mali dito. Sabi ni Elena habang napapaatras. Pero bago pa man siya makalayo, biglang gumalaw ang kanyang kambal. Mabilis itong naglakad papunta sa salamin. Tila gusto siya abutin mula sa loob. Elena, bakit iba ang itsura mo sa salamin? Tanong ni Paulo. Tila natatakot na rin. Tumigil ka nga, baka nagloloko ka lang. Sabat ni Marco. Ngunit naramdaman din niyang may kakaiba sa paligid. Nang akmang lalabas na sila ng silid, biglang kumalabog ang pinto at nagsara ang pusa. Wala nang makakalabas. Napatingin silang lahat sa salamin at sa kanilang mga refleksyon. Lahat ng kanilang mga kambal ay tila nagbago. Ang mga mata ng kanilang mga refleksyon ay nagiging madilim. Ang kanilang mga ngiti ay nagiging kasuklam-suklam at ang mga galaw ay hindi na sumasabay sa kanila. Nang magsimulang magpanik sina Rina at Paulo, narinig nila ang boses ni Elena mula sa salamin. Huwag kayong mag-alala. Ako ang tunay na Elena. Ngunit nang tumingin sila kay Elena na nasa harap nila, nakita nilang nakangiti ito. Ngunit ang mga mata ay hindi na sa kanya.
Pumalit na ang kanyang kambal mula sa salamin. Biglang bumukas ang pinto at tumakbo si Rina, Paulo at Marco palabas ng bahay. Naiwan si Elena sa loob. Nakatayo pa rin sa harap ng salamin. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, kung paano ibabalik si Elena mula sa bitag ng kanyang kambal. Ngunit alam nilang ang Elena na kasama nila ay hindi na ang kanilang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Rina at ng iba pa na may kakaibang nangyayari kay Elena. Masama ang kanyang ugali, laging galit, at parang laging may ibang layunin. Nagiging malamig ang kanyang pakikitungo sa kanila at tila hindi na siya ang dati nilang kaibigan. Tila may ibang nilalang na tumira sa katawan ni Elena. Sinubukan nilang bumalik sa bahay ni Elena upang alamin kung paano nila maitutulungan ang kanilang kaibigan. Nalaman nila mula sa mga matatanda sa baryo ang lihim ng salamin. Isang salamin na minana mula sa panahon ng mga Kastila. Ayon sa alamat, ang salamin na yun ay ginagamit ng mga manggagamot noong una pang panahon upang alamin ang hinaharap. Ngunit kalaunan, nasumpa ito dahil sa isang ritual na nagkamali. Ang mga gumagamit ng salamin ay nakakakita ng kanilang kambal. Ngunit ang kambal na iyon ay isang masamang anyo na gustong palitan ang tunay na tao sa mundong ito. Binalikan ni Rina, Paulo at Marco ang bahay ni Elena upang subukang iligtas ang kanilang kaibigan. Pagpasok nila sa lumang silid, naroon pa rin ang salamin. Nangingintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng salamin, nakita nila ang tunay ni Elena. Nakulong, umiiyak, at hindi makalis. Parang pelikula ito, sigaw ni Marco habang tumitingin sa salamin. Paano natin siya may lalabas? Habang nagpaplano sila, biglang sumulpot si Elena, ang kanyang masamang kambal. Hindi niyo na siya may liligtas, sabi nito. Nakangisi ng malalim at puno ng galit. Mabilis nilang naisip na kailangan nilang sirain ang salamin upang mailabas si Elena. Agad silang kumuha ng mabigat na bagay at sinubukang basagin ang salamin. Ngunit tila hindi ito basta-basta nasisira. Bawat hampas nila ay parang walang epekto at masamang Elena ay tumatawa lamang. Subukan niyo pa. Wala kayong magagawa. Pulyaw ng masamang Elena. Ngunit nang inusal ni Rina ang dasal mula sa kanyang lola, isang orasyon na pangtaboy ng masamang espiritu, nagsimulang manginig ang salamin. Unti-unting nabasag ito at sa bawat basag, bumabalik ang anyo ng tunay ni Elena sa kanyang kaharapan. Nang tuluyang mabasag ang salamin, bumalik ang tunay ni Elena. Nakahandusay siya sa sahig, humihingal at umiiyak. Agad siyang niyakap ng kanyang mga kaibigan. Alam nilang nalampasan nila ang isang malaking pagsubok. Ngunit hindi nila makakalimutan ang takot at kaba na kanilang nararamdaman. Inilabas nila ang salamin sa bahay at itinapon sa ilog upang tuluyan nang mawala ang sumpa nito. Mula noon, hindi na sila bumalik sa lumang bahay ni Elena at pinilit na kalimutan ang alamat ng kambal na salamin. Ngunit, sa likod ng kanilang mga isipan, laging may takot na baka sa susunod na tumingin sila sa salamin, may ibang anyo na ulit ang bumalik at magpakita.